Kabanata 1121. Masaya ang mga bata, naglalaro ilang sandali pa bago tuluyang nakalaya ang sarili mula sa damit ni Erisa. Kayong dalawa ba ay mangmang? Nagtatago ka ba sa tiyan ni Mommy? Mahigpit na hinawakan ni Erisa ang mga pisngi ng dalawang bata. Ngumiti sina Oliver at Jasper. Mommy, ang init ng tiyan mo. Naaamoy mo rin, Nis, sabi ng huli. Tumango naman si Oliver bilang tugon kay Jasper komento. Muli niyang niyakap si Erisa at sinabing, gusto ko ang amoy ng inay. Natuwa si Erisa sa mga kalokohan nila, ang kanyang mga mata na pakunot ang noo sa isang mainit na ngiti. Lumapit din ang mga bata at niyakap si Erisa ng sunod-sunod, ang kanilang mga mukha ay bahagyang hinagod sa kanyang katawan. Mommy, ang sarap mo talaga. Isang mapang-akit na ekspresyon ang tumawid sa mukha ni Benjamin habang siya ay nakita ni Erisa na niyakap ng mga bata, na medyo nasisiyahan sa ang kanilang malapit na pakikipag-ugnayan. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinaas ang mga bata malayo kay Erisa. Dad, paano mo nagagawa to? Napatingin sa kanya si Gavin galit, nagpoprotesta. Napatingin din si Zachary kay Benjamin. Ito ay maliwanag mahigpit din niyang tinututulan ang ginawa ni Benjamin. Niyakap ni Benjamin si Erisa sa kanyang mga bisig, at hinayla siya mas malapit sa proteksyon na yakap ng kanyang katawan. Paano maglalakad ang nanay mo kung lahat kayo ay hawak siya? Sa gayon, niyakap ni Benjamin si Erisa, sumama siya sa paglalakad sa daan, at nagsimulang maglakad-lakad ng walang pag-aalinlangan magkasama. Sumunod ang 6 na bata sa likuran gamit ang kanilang mga pisngi na pabuntong hininga sa galit. Sinabi ni Zachary, siya ay walang kahihiyan. Paano siya magnanakaw, Mommy, mula sa amin? Sagot naman ni Gavin, tama na yan. Siya ay isang walang kahihiyang tao. Paano makikipaglaban sa atin ang isang matanda para kay Mommy? Nang marinig ko ang pag-uusap ng mga bata, napabuntong hininga si Benjamin. Ang dalawang batang ito ay nakatitig sa akin. Hindi mapigilan ni Erisa ang kanyang pag-ibig nang makita niya ang kanyang mapanglo na ekspresyon ni Benjamin. Tumalikod siya at tinawag ang mga bata. Mabilis na pag-aaway ng mga bata, agad naman silang nawala nang tawagin sila ni Erisa. Bumalik ang kanilang mga ngiti at masayang lumapit sila sa kanya muli. Ipinahayag ni Benjamin ang kanyang pagkadismaya kay Erisa. Sabi niya, bakit lagi silang ngumiti sa iyo, pero bigyan mo ako ng mapang-akit, parang may utang ako sa kanila. Natawa si Erisa at napatingin sa gwapong lalaki sa tabi niya. Kasi hindi ka naman nakangiti sa harap nila. Lumitaw ang isang bahagyang twitch sa sulok ng ang bibig ni Benjamin. Hindi niya maiwasang mapansin iyon nang sinubukan niyang maging mabait sa mga bata. Hindi rin nila lubos na tinanggap ang kanyang mga kilos. Nang maramdaman niya ang patuloy na pagseselos ni Benjamin, hindi maiwasang maramdaman ni Erisa ang lihim na kaligayahan sa kanyang puso. Maging mabait sa kanila, at natural na mag-init sila sa iyo, mahinang bulong niya sa tainga ni Benjamin, na nakasandal ng mas malapit sa kanya. Nagpakawala ng mahinang ungol si Benjamin at nagpatuloy sa pag-ungol, gabayan siya sa isang maluwag na paglalakad sa hardin. 6 na bata ang nakapaligid sa kanila, at napuno ang kanilang lumikha ng isang masiglang kapaligiran at lumikha ng isang masiglang kapaligiran. Lumabas si William na may dalang isang tray ng masarap na pagkain. Nang makita niya sina Erisa at Benjamin sa pavilion, nilapitan niya sila at nag-alok ang pagkain. Mr. Graham, Mrs. Graham, Young Masters, Miss Jessie, kumain ka na ng pagkain. Malugod silang binati ni William, at sa isang iglap, ang mga bata ay sabik na sumugod at nagdala ng ilan para kay Erisa. Salamat, mga kapatid. Erisa nagpapasalamat, tinanggap niya ang pagkain at nakangiti. Niyang sinabi sa mga bata, bakit hindi kayo kumuha ng isa para kay Daddy din? Ibinaling ng mga bata ang kanilang mga tingin kay Benjamin bago nila iniabot sa kanya ang pagkain na hawak nila. Mr. Graham, mag-ingat ka din. Tinanggap ni Benjamin ang pagkain mula sa kamay ni Tim, at ngumiti na lang siya sa kanya. Sige na nga, mag-move on na kayo at tangkilikin ito. Napatingin sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie. Sinabi ni Benjamin na medyo may kinikilingan siya kay Tim. Nang mapansin ni Tim na ibinibigay na ni Tim ang kanyang pagkain at wala nang makakain, mabilis na lumapit si Zachary at inalok ang sarili niyang bahagi. Tim. Okay lang, Zachary. Kukuha ako ng isa pa para sa ang aking sarili. Ngumiti si Tim kay Zachary. Natawa naman ang huli bilang sagot. Pagkatapos, nagpunta siya, kumuha ng isa pa at kinain ito. Masarap. Tuwang-tuwa si Erisa habang kumain ka na lang ng sweet potato pie. Mommy, ang sarap naman nito.
Napabuntong hininga si Jessie, ang kanyang bibig ay puno, ang kanyang ulo ay nanginginig sa kaguluhan at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kagalakan. Ma'am, may mga tao pa po sa kusina. Kumain ng dahan-dahan, sabi ni William sa dalaga, binati ang iba, at pagkatapos ay bumalik sa main house. Habang nag-iinit ang ulo ni Benjamin, natuwa naman siya, nagulat ako nang malaman kong masarap pala ito. Napabuntong hininga si Erisa nang makita niyang tila sarap na sarap. Hindi ka ba nagkaroon ng maraming pagkakataon na tamasahin ito bago? Kabanata 1122. Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay, at kinagat ang kanyang mga kilay, hinawakan niya ito at hinawakan ito ng may kasiyahan. Ngayon ko lang nakita si William na gumawa ng ganito. Ngumiti si Erisa, kung gayon, dapat mong pasalamatan ako para dito masarap na pagkain. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang mapagmataas na hitsura at napasinghap mahinahon. Mahal ka talaga ni William. Kitang-kita ang kaligayahan ni Erisa habang ang kanyang mga kilay at nagkurbo ang mga mata sa tuwa, at patuloy siyang nasisiyahan sa masarap na pie. Matapos ang kanyang sariling bahagi, sumandal si Benjamin, hinawakan niya ang kamay ni Erisa at hinawakan ang kamay ni Erisa. Tumingin sa kanya si Erisa na nagulat at nagprotesta, kinakain ko ito. Hindi ka ba pwedeng pumunta at kumuha ng isa pa? Hayaan mo na lang ang mga bata para sa mga bata, ako ay Pilipino, sumagot ng may katuturan. Iniabot sa kanya ni Erisa ang isang pie na hindi nahawakan mula sa tumpok, na tanggap niya ito mula sa mga bata. Sinulyapan ni Benjamin ang mga pie at nakakunot ang noo. Sigurado ka bang kakainin mo ang lahat ng ito? Ang pagkain ng labis ay maaaring makaramdam siya ng pamamaga ng ulo. Tiningnan siya ni Erisa at tinukso, ay binigyan ka na ng isa. Humihingi ka pa ba? Kapag kumain ka ng maraming pie na ito, baka matapos mo na pakiramdam bloated. Dapat ay sapat na ang dalawa, payo ni Benjamin, na mapaglarong pinisil ang kanyang pisngi. Patuloy na kumakain si Erisa ng may kasiyahan, na kumuha ng malaking mga bibig ng pie. Ang kanyang gana sa pagkain ay tila partikular na masigasig ngayon. Habang dinala rin sila ng kasambahay ng sariwa sa pag-inom ng orange juice, nag-enjoy ang pamilya sa kanilang pagkain sa tahimik na kapaligiran ng hardin. Bakit hindi ko nakita si Papa? Napatingin si Erisa sa direksyon ng pangunahing bahay. Baka uminom ng kape si Lolo. Itinaas ni Gavin ang kanyang, sinagot niya ang tanong niya at nagpatuloy sa pagkain ng masayang pagkain. Matapos kumain ay bumalik na sila sa bahay. Darius, nagluluto ng cookies si William sa kusina. Dinala ni Erisa ang mga bata sa kusina para humingi ng paumanhin si Benjamin para dumalo sa isang conference call. Mga kaakit-akit na batang nakapalibot, nagbigay ng ngiti si Darius sa kanyang mukha. Sa Dusty Night Bar, nalunod si Julian sa kanyang sarili alak. Sa araw na iyon ay naramdaman niya ang matinding kalungkutan at naramdaman niyang wala siyang magawa baguhin ang iyong kalagayan. Biglang may umupo sa tabi ni Julian, hinawakan niya ang kanyang mga paa at kinausap siya ng isang panunukso na tono. Ano ang masaya ba ang pag-inom ng mag-isa? Iniangat ni Julian ang kanyang ulo para tingnan ang tao umupo sa tabi niya. Bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang kanyang mga matatao. Lumapit si Justin at nag-inom ng isang baso ng alak. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baso, at hinawakan ito sa baso ni Julian bago itinaas ito ay sa kanyang mga labi para sa isang sip-sip. Masarap ang alak na ito. Kinuha ni Julian ang kanyang alak at inilagay ito sa gilid. Sinabi niya sa malalim na tinig, kung gusto mong uminom, ibuhos mo ito mula sa iyong sariling tinig, bote. Sak-sak. Ano ba ang nakuha mo? Lahat ay naiinis. Hayaan mo akong maghula. Dahil ba ito kay Uncle Benjamin? Ngumiti si Justin ng maliit. Lalong lumakas ang mukha ni Julian, at bumaba siya alak sa kanyang baso sa isang go. Maya-maya pa ay hinawakan niya ang titi ni Justin. Bago pa man siya makarating ay agad siyang pinigilan ng sinamahan ni Justin bodyguard. Inayos ni Justin ang kanyang damit, pinakinas ang anumang napaupo siya sa upuan at tila hindi nawawalan ng pag-asa tensyon sitwasyon. Sinulyapan niya si Julian na may mapanlate na ekspresyon, sa pag-aaklas sa tila galit niya. Mukhang masyado kang nagwo-work. Nakipaglaban si Julian. Naramdaman niya ang pag-aalala kay Benjamin at natawa na lang siya kay Justin, kaya lubos siyang naaawa sa kanya. Ngumiti ang mga labi ni Justin habang kinakawayan niya ang kanyang inutusan niya ang kanyang bodyguard na palayain si Julian. Kahit na nabawi na niya ang kanyang kalayaan, hindi pa rin napigilan ni Julian sa pag-aaway nila ni Justin, alam niyang walang saysay ang pagtatangka nito. Sa malungkot na mukha, inayos niya ang kanyang damit at umupo sa tabi para ipagpatuloy ang pag-inom. Ayaw mo bang bumalik kay Benjamin?
Si Justin napatingin si Julian na nakangiti. Hindi napigilan ang malamig na balikat ni Julian, si Justin nagpumilit. Si Benjamin ang nasa kapangyarihan ngayon, at lahat ay walang sinuman sa kanya. Naging malupit pa siya sa sarili niyang kapatid. Huwag kang magalit sa iyo siya. Hinawakan ni Justin ang kanyang mga daliri sa kanyang hita. Kung ikaw ay, sige na nga, ipapadala ko na lang sa iyo. Ngumiti si Julian. Nagdilim ang kanyang mga mata nang sabihin niya, ay sigurado ka bang matalo mo siya? Alam niya kung ano ang ginagawa ni Justin. Sa paglipas ng mga taon, nakipaglaban si Justin kay Benjamin ilang beses na siyang nagwagi pero kahit minsan. Nagbago ang ekspresyon ni Justin. Pagkatapos ay binubuo niya sabi niya, lahat ng tao ay may kanya-kanyang kahinaan, at hindi exception si Benjamin. Sa katunayan, ngayon ay marami pa siyang kaysa sa isang kahinaan. Nanlaki ang mga mata ni Julian nang marinig niya ito. Kabanata 1123. Matapos ang pagtawag sa komperensya, si Benjamin napansin ko na late na. Lumapit siya kay Erisa at sinabing, ngayon na pasado 10:00 ng gabi. Magpahinga ka na muna ngayon. Napatingin sa kanya si Erisa habang naglalaro ang mga bata. Hayaan mo akong makipaglaro sa kanila ng kaunti pa. Matapos ang mabilis na pagtingin sa mga bata, si Benjamin sabi niya kay Darius, Dad, tara na. Magpahinga ka na lang. Oras na para maligo at matulog. Guys, ikaw bukas na lang tayo mag-aral, paalala niya sa mga bata. Pagkatapos, yumuko siya at sinundo si Erisa. Nahihiya si Erisa, pero wala siyang magagawa sa paghawak sa kanya siya. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, at pagkatapos ng isang habang itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi sa mga bata, mga kapatid, oras na para maligo. Maglalaro na naman tayo bukas. Magandang gabi, tatay. Magandang gabi. Ngumiti si Darius at sumagot, habang pinagmamasdan umakyat ang mag-asawa habang umaakyat sa itaas. Hinawakan siya ni Benjamin ng mahinahon, habang si Erisa ay nakaramdam ng isang medyo napahiya siya at pinisil ang braso niya nang makarating sila sa itaas na palapag. Napapailing si Benjamin at nakasimangot sa sakit, nakatingin sa ibaba tumingin sa kanya na may babala na kumikislap sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, babala niya sa kanya sa malalim na tinig. Kumunat ang noo ni Erisa at pinabulaanan niya inosente, hindi ko ginawa. Hinawakan siya ni Benjamin sa puwet. Ang kanyang ekspresyon naging diablo habang nakatitig siya ng malalim sa kanya. Agad na namula ang mukha ni Erisa. Pervert ka, itinaas ni Benjamin ang kanyang kilay, at mas lalo pang nakatingin nakakainis habang hinalikan niya ulit ito. Masarap ang pakiramdam. Napatingin sa kanya si Erisa nang hindi makapaniwala na naramdaman niya ang isang pagkawala para sa mga salita. Ngumiti ang mga labi ni Benjamin nang magiliw ang kanyang dinala siya sa kwarto. Nasa mabuting kalagayan siya. Inihiga muna niya ito sa kama bago tumalikod maghanda ng tubig sa paliguan sa banyo. Matapos makuha ang kanyang pijama sa wakas ay bumalik siya at sinabing, handa na ang tubig. Maligo ka na. Nang makarating si Benjamin para dalhin siya, si Erisa iniunat niya ang kanyang mga kamay para pigilan siya. Pupunta ako ng mag-isa. Sinulyapan siya ni Benjamin ngunit nakayuko pa rin sa kanya dalhin mo siya. Sige, maaari ka nang umalis ngayon. Minsan sa dali-daling hinabol siya ni Erisa. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang pisngi at nagtanong, gusto mo ba tulungan mo ba akong magbihis? Hindi, lalo pang namumula ang mukha ni Erisa. Sa kabila ng matagal ng kasal, naririnig pa rin ang mga salitang iyon. Ginawa siyang namumula, lalo pang tinukso ni Benjamin, at bumangon siya ang kanyang baba upang halikan siya ng malalim. Tumigil lang si Benjamin at hinayaan siyang umalis nang siya ay halos mawala ng hininga. Iiwan kita ng mag-isa, bilasan mo at magbihis ka na. Bahagyang tinapik siya ni Benjamin sa pisngi bago tumalikod at lumabas ang banyo. Ilang sandali pa ay nag-ayos si Erisa at pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mukha ng malumanay sa kanyang mukha, umaasang malamig ang kanyang pag-uugali pisngi. Makalipas ang ilang sandali ay sinimulan na niyang habarin ang kanyang damit upang maligo. Lumapit si Benjamin sa kwarto ng mga bata at nakita niya si William sa loob, kaya inutusan niya ang huli, William, pwede ka nang pumunta sa kwarto ng tatay ko. Hindi na kailangang magbantay dito. Tumingin sa kanya si William at tumungo lang. Oo, Mr. Graham. Lumapit si Benjamin sa pintuan ng banyo at binuksan ito, at sumilip sa loob. Ang mga batang naliligo sa loob ay nagbalikan ang lahat na patingin ang mga mata nila nang marinig nila ang ingay. Nang makita nila si Benjamin, agad nilang tinakpan ang kanilang mga katawan.
Nanginig ang bibig ni Benjamin habang siya ay hiniling niya sa kanila sa mababang tinig, "Bilasan mo at tapusin mo na ang paghuhugas." Matapos isara ang pinto para sa kanila, naghintay si Benjamin sa loob kwarto para lumabas ang mga bata. Mabilis silang nagbihis at makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang lahat. "Halika dito, tutulungan kita sa pag-aayos ng iyong." "Sige na nga," sigaw ni Benjamin sa mga bata habang kinukuha niya ang kanilang mga damit. "Bakit hindi ka kasama ni Mommy?" Napatingin si Zachary, tinanggihan siya ni Benjamin at tumangging bihisan siya ng huli. Kinuha niya ang kanyang mga damit at mabilis na nagbihis ang kanyang sarili. Nag-iinuman pa rin si Mommy. Hindi siya magiging lumabas sa lalong madaling panahon. Hinailan ni Benjamin si Jessie at binihisan ito. Si Gavin at ang iba pa ay nagbihis ng kanilang sarili. Ang kanilang hindi kasing bilis ng pagkilos ni Zachary, pero nagawa pa rin nilang magsuot ng damit ang kanilang sarili ng mag-isa. "Paano kung kailangan ni Mommy ng tulong at wala ka sa tabi mo?" Pinagsabihan ni Gavin si Benjamin. Nagtaas ng kilay si Benjamin bilang tugon. Kabanata 1124. Tulog na kayong lahat ngayon. "Kapag natutulog ka na lahat, babalik ako sa kanya," sigaw ni Benjamin sa mga bata habang inaayos niya ang damit ni Jessie. Pagkatapos, binuhat niya ito at inihiga sa kama. "Salamat, Mr. Graham," nagpasalamat si Jessie sa kanya mahinahon. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang buhok at pagkatapos ay sinulyapan ang kanyang iba pang mga bata. "Matutulog ka na, bilasan mo." Sa kabila ng kanilang pagnanais na hanapin si Erisa, sila ay napatigil siya sa mapangangibabaw na tingin ni Benjamin at masunuri na umakyat sa kama. Matapos silang takpan ni Benjamin ng kumot, ang mga bata ay natutulog ng magkatabi at nakatitig sa kanya gamit ang kanilang malalaki at kaibig-ibig na mga mata. "Matulog ka na ngayon." Umupo si Benjamin sa gilid ng kama, gumamit ng mahinang tono para matulog. "Good night, Daddy," sabi ni Gavin sa kanya. Nang makita siyang nagpaalam kay Benjamin, si Tim, sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie ay nagpaalam din sa kanya ng isang beses pagkatapos isa pa. Bahagyang hinaplos ni Benjamin ang mga bata sa pamamagitan ng kanilang kumot gamit ang kanyang mga palad. Sana makabalik siya ng maaga at makasama si Erisa, masunurin silang pumikit at nakatulog. Ilang sandali pa ang lumipas at nakita ko ang mga bata nang makatulog na ang lahat ay bumalik na si Benjamin sa master bedroom. Katatapos lang ni Erisa na maligo, at nang nakita niya siyang pumasok mula sa labas, nagtanong siya, "Saan ka nagpunta?" "Kumuha ng isang shower ngayon. Pumunta ako para tingnan ang mga bata," sabi ni Benjamin sa kanya bago niya kunin ang kanyang pijama para maligo. Tumalikod si Erisa at nagtungo sa kwarto ng mga bata para tignan mo lang siya pagkatapos niyang magbihis. Napangiti siya nang makita niyang lahat ng mga bata ay natutulog. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga ito at tumayo sa tabi ng kanilang mga kama ng ilang sandali bago umalis. Hindi niya inasahan na tatapusin ni Benjamin ang kanyang shower kaya mabilis. Habang nakatingin siya sa kanya, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Erisa. "Susuriin ko na lang ang mga bata." Mahinang tumawa lang si Benjamin. "Bakit ka kinakabahan?" Napasinghap si Erisa at binaril siya ng isang patagilid na sulyap. "Siya, naiinis ako sa panunokso niya." "Hindi ako kinakabahan." Umupo siya sa kama at umupo, at pagkatapos ay napansin kong nakaupo na sa sofa si Benjamin. "Hindi ka ba pupunta na tutulog?" Tumingin sa kanya si Benjamin at sumagot, "Umalis ka na maaga at magpahinga. Kailangan kong tingnan ang ilang mga dokumento." Napangiti si Erisa. Napagtanto niya na si Benjamin ay palaging ganoon abala siya kaya nakalimutan niyang magpahinga. "Ito ay nakalipas na 11. Magpahinga ka na lang." Habang pinagmamasdan niya si Benjamin, nag-alala si Erisa tungkol sa kung paano siya nagtatrabaho gabi-gabi. Alam niya na kung magpapatuloy siya sa ganito, sa bandang huli ay magkakaroon siya ng mga problema sa kalusugan. Matapos siyang makita, hinawakan ni Benjamin ang kanyang pilit at lumapit sa kanya. Umupo siya sa kama at hinawakan ang kanyang mahabang braso, hinawakan niya ang kumot sa ibabaw niya. "Dahil ba hindi kita hinahawakan na ikaw hindi ka ba makatulog?" Mahinang tanong niya habang nakatutok ang tingin niya sa kanya. Nawalan ng pag-asa si Erisa at namumula. Siya, binigyan siya ng isang mapang-akit na pagtingin. "Nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi iyon totoo." "Ganoon ba?" Lumapit si Benjamin. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki na nakasandal ng mas malapit, si Erisa likas na umiling siya nang isipin niyang hahalikan siya nito. Nagmamadali siya, tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Kumikislap ang mga mata ni Benjamin sa katuwaan habang siya ay sabi niya, "Bakit mo tinatakpan ang bibig mo?"
Sa palagay mo ba ay hahalikan ko ikaw? Sa isang iglap ng kahihiyan sa kanyang mukha, si Erisa sinubukan siyang itulak palayo ngunit nabigo ito. Baliw ka, hindi mapigilan ni Benjamin na makaramdam ng kasiyahan. Pinisil niya hinalikan niya ang kanyang mukha at hinalikan ang kanyang noo. Matulog ka na lang. Patuloy pa rin siya sa pag-aayos ng kanyang cellphone pero hindi masabi ni Erisa kung ano ang kanyang tinitingnan. Napatingin sandali si Erisa sa kanya. Alam na siya habang nakatulog siya ay nakaramdam siya ng init ng pakiramdam nagniningning sa kanyang dibdib. Hindi ka ba makatulog ng maaga? Tanong niya kay Benjamin. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin nang makilala siya nito tumingin. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang bahagyang ngiti. Hindi pa panahon kaya hindi ko na kaya matulog. Gayunpaman, ang kanyang biological na orasan ay hindi naging madali mag-adjust. Malapit ang kanyang mga labi sa kanyang tainga habang bumubulong siya sa isang ang napili ng mga tagahanga. What about we do something else? Naging pula ang mukha ni Erisa na parang init nagmadali sa pamamagitan ng kanya. Huwag magbiro, hinawakan niya ng mahigpit si Benjamin sa kanyang baywang. Tumawa ng bahagya si Benjamin, at ang kanyang mahinahon at napuno ng masayang tawa ang hangin sa kanilang paligid. Hindi ka makatulog, di ba? Siguro dapat nating subukan may iba pang bagay para mapagod tayo sa pag-ibig. Ang kanyang Adam's apple ay gamulong habang nagsasalita. Ang kanyang parang nakakaakit ang boses. Matagal na siyang hindi nagmamahal. Nang makilala ni Erisa ang kanyang matinding tingin, mabilis siyang tumingin sa malayo. Kabanata 1125. Matulog. Inilayo ni Erisa ang kanyang ulo at isinara ang kanyang mga mata. Habang nakatitig sa kanya ng malalim, naglabas si Benjamin ng mahinang tumawa. Hindi na niya ito pinansin pa, baka mahirapan siyang pigilan ang sarili bumalik. Nakakagulat na nakatulog na talaga si Erisa. Gayunpaman, nagising siya na puno ng pantog pagkatapos. Habang bumangon ay nakatayo na si Benjamin, siya pababa. Saan ka pupunta? Nang makitang gising pa rin siya, bamulong siya, ang banyo. Hinitid siya ni Benjamin pababa mula sa kama. Nakatitig sa hindi na nagsalita pa si Erisa dahil nakatulog na siya. Nakahiga na si Erisa sa kama matapos umihi, pero hindi ako makatulog. Ano ang problema? Habang nakatingin si Benjamin, naramdaman niya ang isang medyo naiinis siya habang pinagmamasdan ang paggalaw nito sa kama. Medyo nagugutom na ako. Napatingin sa kanya si Erisa inosente. Oatmeal porridge lang ang kinakain niya at ilang finger food at prutas kanina, kaya lumalaki ang kanyang tiyan. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Inaasahan niya ito. Anong gusto mong kainin? Tanong niya habang hinahaplos ang ulo nito. Ilang sandali pa ay pinag-isipan ito ni Erisa. Ang mga patay gabi na lang, kaya simple lang ang gagawin ko. Pasta. Tumingin sa kanya, gusto niyang umupo. Pinigilan siya ni Benjamin at tinakpan siya ng angkumot. Matulog muna. Pupunta ako at magluluto para sa iyo. Minsan ako ay sige na, gisingin kita. Nakahiga sa kama, pinagmasdan siya ni Erisa na nadulas sa tsinelas at magtungo sa labas. Kahit na gusto niyang kumain, masyado siyang tamad upang lumipat. Siyempre, masaya siya na may isang tao na magluluto ako para sa kanya. Bumaba si Benjamin at binuksan ang refrigerator. Pagkatapos ay kumuha siya ng broccoli at ilang pinausukang salmon. Matapos hugasan ang mga sangkap sa palanggana, pinutol niya ang broccoli sa maliliit na piraso sa chopping board. Pagkatapos ay pinakuluan niya ang tubig simulan ng pagluluto. Akala ni Benjamin ay napakaliit ng pasta, kaya muli siyang nagtungo sa ref at kumuha ng mas maraming pagkain, 2 pakpak ng manok at steak. Nang matapos niyang ilagay ang mga ito sa oven, kumulo ang tubig. Hinintay niyang kumulo muli ang tubig matapos niyang ilagay sa mga sangkap. Pagkatapos ay idinagdag niya ang pasta. Habang nag-iinit ang ulo ni Benjamin, si William pumasok siya at nagulat siya nang makitang nagluluto siya ng pasta. Sir, bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ay gutom? Lumingon si Benjamin at hindi siya sumulyap. Hindi naman ako kundi si Erisa. Nagluluto ako ng pasta para sa kanya. Bakit hindi ka natutulog pa? Ngumiti si William. Binabalak ko, pero narinig ko medyo may ingay sa kusina, kaya nagpunta ako para tingnan ito. Umalis ka na at magpahinga ka muna. Lilinisin ko ang kusina mamaya, sabi ni Benjamin. Sa pag-aayos ni Benjamin, naramdaman ni William na si Benjamin ay naging mas makatao. Nagluluto pa siya para kay Mrs. Graham. Mrs. Graham, buntis na si Mrs. Graham. Hindi niya magagawa kumain ng anumang bagay na masyadong maalat o masyadong isda.
Huwag mag-alala, at panatilihin ang iyong sarili katamtaman din ang dami ng langis. Sige, tumango si Benjamin. Natikman niya ang akala niya ay okay lang ang pasta at akala niya ay okay lang iyon, kaya inilabas niya ito. Nanatili roon ng ilang sandali si William. Hindi hanggang sa pakiramdam niya ay wala siyang gaanong magagawa, kaya niyang tumalikod siya at kaliwa. Ibinuhos ni Benjamin ang sarsa sa ibabaw ng pasta at linisin ang mga gilid ng plato. Pagkatapos ay kumuha siya ng tinidor at kutsara, pati ang mga pakpak ng manok. Paglalagay ng mga ito nilagyan niya ng lemon juice ang mga ito at idinagdag ang ilang condiments. Hanggang sa matapos siyang maglinis ng kusina na dinala niya ang pagkain sa itaas. Parang naaamoy na ang amoy ang ilong ni Erisa. Huminga siya ng malalim ng kaunti. Ano ang niluto ni Benjamin? Masarap ang amoy. Maya-maya pa ay pumasok na si Benjamin sa kwarto na may dalang isang tray ng pagkain. Agad siyang umupo at pinagmasdan siyang naglalakad. Anong niluto mo? Ngayon ko lang ito nakuha. Napakasarap ng amoy. Kabanata 1126. Ngumiti si Benjamin. Gusto mo bang kumain sa kama o sa coffee table? Tumingin sa kanya si Erisa at itinuro ang sofa. Saang coffee table? Hawak ang tray sa kanyang mga kamay, pumasok si Benjamin ang direksyon na iyon. Tumayo si Erisa mula sa kama, isinuot ang kanyang tsinelas, at sumunod sa kanya. Ibinaba ni Benjamin ang tray at inilagay ang pagkain ng coffee table. Nang makita niyang walang suot na jacket si Erisa, lumapit siya para kumuha ng jacket at ibinalot ito sa kanya. Saglit na napatingin sa kanya si Erisa bago lumipad napatingin siya sa masarap na pagkain, kaakit-akit na pasta, pakpak ng manok, at steak. Halos mag-drool siya. Ito smells kamangha-manghang. Sumandal siya at sumipsap sa isang malalim na paghinga. Habang nakangiti, umupo sa tabi niya si Benjamin. Bilisan mo at kumain. Tumango si Erisa. Ibinaba niya ang kanyang puwit at natikman ang sarsa ng pasta. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, na nakaramdam ng labis na pakiramdam kahanga-hanga. Kumusta na? Mahinang tanong niya. Masarap, medyo maasim. Hinawakan siya ni Erisa, ngumiti ang mga mata at sinimulang kainin ang pasta. Pagkatapos niyon, sinubukan niya ang steak, na ginawa ng perpekto. Paglingon niya ay nakita niya si Benjamin na nakatingin sa kanya siya. Gusto mo ba ng ilan? Umiling siya. Sige na. Habang nag-aalaga ng tinapay, nakita ni Erisa ang mga pakpak ng manok na nagtutulak sa kanyang plato. Ibinaba niya ang kanyang tinidor at hinawakan isa para kumain. Nagulat siya. Magaling talaga ang taong ito pagluluto. Kunin mo ito. Inalok niya sa kanya ang isa pang piraso ng pakpak ng manok. Napatingin sa kanya si Benjamin. Kinakain mo ito. Kunin ito. Binigay na naman ito ni Erisa sa kanya, kaunti assertive sa pagkakataong ito. Mabilis, hinawakan niya ang kanyang mga kilay, kinuha ito ni Benjamin at sinimulan upang kainin ito. Ngumiti si Erisa at pinagmasdan siyang kumakain ng pakpak ng manok, hindi nagmamadali. Paano mo ito ginawa? Napaka-espesyal ng lasa niya. Ano ang ibig mong sabihin doon? Masarap ba ito o hindi? Napatingin sa kanya si Benjamin. Habang nag-iinit ang ulo niya, nagpatuloy siya sa pagkain. Ito ay masarap. Nag-ipit lang ako ng lemon juice sa taas. Kapag nakita ni Benjamin na bahagya na ang mga sulok ng kanyang mga labi. Inabot niya ang mga ito para panasan ang mga ito para sa kanya. Gawin sa tingin mo ito ay mataba. Umiling si Erisa habang nagniningning ang kanyang mga mata. Ito ay hindi mamantika o mataba sa lahat. Pagkatapos ay ginamit niya ang tinidor at kumuha ng isa pang kagat ng steak. Ito ay kamangha-mangha. Matapos ang ilang pagkain, naramdaman niya na ang steak ay isang medyo mabigat ang kanyang palate, kaya itinulak niya ito sa harap ni Benjamin. Kaya mo magkaroon nito. Hindi ko nais ito. Sa sandaling natapos niya ang pakpak ng manok, kumain siya ang pasta muli. Nang matapos na kainin ni Benjamin ang pakpak ng manok, siya ay ipagpatuloy ang pagluluto ng steak. Hindi ka ba talaga kumakain? Hindi. Medyo mataba ang steak, sabi ni Erisa na may bahagyang pagkamuhi sa kanyang tinig. Wala nang choice si Benjamin kundi kainin ito. Habang kinakain niya ang kanyang puso, si Erisa ay sumandal, hinawakan niya ang kanyang tiyan at hinaplos ang kanyang tiyan, nasisiyahan siya. Nararamdaman ko mabuti. Sa pagtingin sa kung gaano siya katamarin, tanong ni Benjamin mahinang pag-uusap, busog ka na ba? Oo, medyo napapagod pa ako ngayon. Erisa ngumiti, masarap ang pagkain na niluto niya kaya natapos niya ang lahat. Ngumiti si Benjamin. Nilinis niya ang mesa at umalis na sa ibaba kasama ang maruming plato at kubyertos.
Umupo si Erisa sa sofa at hinintay siya. Bilang oras sa pag-alis niya, nakaramdam siya ng kaunting antok. Ngunit ayaw niyang lumipat, kaya nanatili siya ang sopa. Inisip niya kung naging tamad siya kamakailan dahil kay Benjamin. Nang lumapit si Benjamin at nakita siyang nakaupo pa rin, isinara niya ang pinto at lumapit sa kanya. Tatawagan ba natin itong isang gabi? Habang nakapikit ang kanyang mga mata, sumagot siya ng tamad, oo. Sa pag-akyat niya mula sa sahig, naglakad si Benjamin, umupo sa kama at malumanay siyang ibinaba. Nang makitang aalis na siya matapos siyang isubo sa loob, hindi niya sinasadya na hinawakan ang laylayan ng kanyang t-shirt. Hindi ka ba natutulog? Hayaan mo munang magbago ako. Darating ako sa isang habang. Ang kanyang damit ay amoy ng pagluluto at hindi niya ito nagustuhan. Doon lamang nawala ang pagkakahawak ni Erisa sa kanya. Kabanata 1127. Ngumiti si Benjamin, maging mabuti at matulog una. Nang makita ni Erisa ang kanyang malalim na tingin, namula siya hindi maipaliwanag. Parang hindi siya makatulog nang wala siya ang kanyang panig. Kinuha niya ang kumot at tinakpan ito sa kanyang ulo. Matapos magpalat ng damit at bumalik sa isang pahiwatig ng kagalakan, ang lumitaw sa kanyang mga mata nang makita ni Benjamin si Erisa na nagtatago sa ilalim ng kumot. Itinaas niya ang isang sulok ng kumot at bumaba sa ilalim. Nakahiga sa tabi niya. Hindi nakapagsalita si Erisa. Pagkaalis niya sa kanyang ulo, agad na tumalikod si Benjamin, napatingin siya sa malalim na titig niya. Ang kanyang mga mata ay nag-iikot sa paligid. Ano ang ginagawa mo? Itinaas ni Benjamin ang mga sulok ng kanyang manipis na mga labi at nakangiti. Ano sa palagay mo? Sinadya niyang ibaba ang kanyang tinig. Nang maramdaman niyang namumula ang kanyang mga pisngi, agad na tinusok ni Erisa, inalis niya ang kanyang ulo mula sa kumot para sa isang sariwang hininga ng hangin. Sa ilalim ng kumot, ang tanging naaamoy niya ay ang kanyang hininga. Mahirap para sa kanya na manatiling kalmado. Ibinaba rin ni Benjamin ang takip, ang kanyang mga mata kumikinang na may kaakit-akit na kaakit-akit. Hinawakan siya ni Erisa at tumalikod sa kanya pagtulog. Habang tinitingnan niya ang kanyang namumula na tainga, hindi mapigilan ni Benjamin tulungan siyang lumapit sa kanya at hilahin siya sa yakap niya. Bahagyang iniangat ni Erisa ang kanyang ulo at iniwan siya ng isang sulyap. Samantala, lumapit si Benjamin para patayin ang ilaw. Magandang gabi. Hinalikan niya ang likod ng tainga nito at hindi ko mapigilan ang sarili na isubo ang pisngi niya. Hinawakan ni Erisa ang kanyang leeg at iniunat ang kanyang braso upang itulak siya palayo. Itigil mo na ang pagloko. Sige na at matulog ka na lang. Natawa si Benjamin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Si Erisa ay nasa pagkawala ng mga salita. Paano ako makakatulog kapag ganito ang ugali niya? Benjamin. Mahigpit niyang tawag. Doon lang tumigil si Benjamin at niyakap ang baywang nito. Siya ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang balikat at paminsan-minsan ay humihinga sa kanyang leeg. Nagpadala ito ng isang alon ng tingling sensation sa buong kanyang katawan. Malakas ang tibok ng puso ni Erisa sa kanyang dibdib. Kahit na wala siyang ginagawang masama sa kanya. Unti-unti niyang pinatahimik ang sarili. Maya-maya pa ay nakatulog na siya. Nang marinig ang mahinahon niyang paghinga, hinalikan siya ni Benjamin na tutulog siya at nakahiga sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, pagkatapos kumain ng almusal kasama si Darius sa Old Manor, pinapasok nila ang kanilang mga anak sa paaralan at nagpunta sa tirahan ni Graham. Pumunta ka sa opisina. Hindi mo na kailangang manatili sa bahay, alagaan mo ako, sabi ni Erisa nang makahiga siya sa kama. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ilong. Mas mabuti pang dito na lang ako panatilihin ang iyong kumpanya sa panahong ito. Kung hindi, ang mga bata ang sisihin, hindi naman ako nag-aalaga sa iyo ng mabuti. Wala naman silang malalaman kung hindi ko sasabihin sila. Natawa si Erisa. Ang mahalaga ay kung manatili siya sa bahay, binabantayan niya ito ng mabuti. Hindi man lang siya makapaglakad-lakad sa hardin. Wala kang masasabi dyan. Maaari akong magtrabaho mula sa bahay. Tinakpan niya ang kanyang katawan ng kumot. Sinabi niya, magpahinga ka. Pupunta ako sa dumalo sa isang pagpupulong sa pag-aaral. Kung may mangyari, kunin mo si Edwin o bigyan mo ako ng tumawag. Sige, tumango si Erisa. Hindi nagnanais na kumbansihin siya pa. Ilang sandali pa ay nanatili sa tabi niya si Benjamin bago siya umalis palabas. Habang nakahiga sa kama, naisip ni Erisa na hindi siya maaaring mahulog na tutulog. Pero laking, gulat niya nang makatulog siya pagkatapos. Nagpunta si Benjamin sa pag-aaral para sa isang pagpupulong at sinabi si Edwin ang nag-aalaga kay Erisa.
Matapos ang 10 minutong pagpupulong, tumigil ito sa kalagitnaan at personal na nagtungo sa kwarto para tingnan si Erisa. Nang makitang natutulog na siya, napabuntong hininga siya ng maluwag. Nang magising si Erisa ay nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. 10:00 na ng gabi at wala na si Benjamin ng silid. Bumangon siya mula sa kama at naghugas ng mukha. Pagkatapos ay siya nagpalit ng damit at bumaba. Bumangon ka na ba, Mrs. Graham? Gutom ka ba? Hayaan mo akong maghanda ka ng pagkain para sa iyo. Agad na nagmamadaling lumapit si Edwin nang makita niya si Erisa. Okay lang, Edwin. Nasaan si Benjamin? Erisa tanong niya, napansin niyang wala siya sa paligid. Nasa pag-aaral si Mr. Graham. Sa palagay ko siya pa rin tapos na ang meeting, sagot ni Edwin. Tumango si Erisa at naglakad papunta sa living room. Pwede mo nang ipagpatuloy ang trabaho mo, Edwin. Uupo muna ako sandali. Sige. Nagtungo si Edwin sa kusina para kunin siya isang bagay na maiinom. Hindi nagtagal bago siya bumalik sa kanya. Mrs. Graham, uminom ka muna ng tsaa at cookies. May oras pa bago kumain ng tanghalian. Salamat, Edwin. Masayang sabi ni Erisa. Kabanata 1128. Umupo si Erisa sa living room at umiinom ng isang tasa ng kape. Medyo maginhawa iyon. Pagkatapos niya ay nagtungo siya sa pag-aaral. Pagbubukas ng pinto tahimik siyang sumulyap sa loob. Tuloy pa rin ang meeting. Nakuha ni Benjamin ang kanyang nakatutok ang mga mata sa camera at hindi niya ito napansin. Ilang sandali pa ay nakatayo si Erisa sa may pintuan. Pagkatapos ay siya lumapit sa kanya. Bago pa man siya makarating ay itinaas niya ang kanyang ulo at nakita niya ang kanyang mga mata. Dahil sa pagkakasala, binigyan niya ito ng isang tupa ng ngiti. Mabait ang tingin ni Benjamin. Kailan ka nagising? Ibinalik ni Erisa ang kanyang mga mata mula sa kanya patungo sa kamera. Ito ay matagal na. May meeting ka pa ba? Oo. Tumango si Benjamin. Sabay ngiti, inilagay ni Erisa ang ilang cookies sa harap siya. Magkaroon ng ilan. Lalabas ako ngayon. Sige, magsuot ng mas maraming damit. Huwag kang mag-alala. Habang pinagmamasdan siya ni Benjamin na umalis, lahat nagulat ang iba pa sa meeting nang makita niya ang ganoong mabait na panig. Hindi na siya pinansin ni Erisa at umalis na siya ang pag-aaral. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang pagkikita ni Benjamin. Nang hindi niya makita si Erisa sa sala, hinanap niya ito sa kusina. Gayunman, wala rin siya roon. Akala niya ay nasa itaas pa rin siya, kaya nagmamadali siyang umakyat. Wala pa rin siyang matatagpuan. Tumawag si Benjamin buti na lang at nasa kwarto ang cellphone niya. Itinaas niya ang kanyang kilay, ibinaba niya ang telepono at umalis. Nandito na ang cellphone niya kaya nasa bahay pa rin siya. Dumiretso si Benjamin sa pintuan at nagtanong ang bodyguard. Nakita mo na ba si Mrs. Graham? Mrs. Graham, si Mrs. Graham ay nasa hardin ayan na, sabi ng bodyguard at itinuro sa kanya ang kinaroroonan. Habang naglalakad si Benjamin sa direksyon na iyon, siya ay nakita ko si Erisa na nagpapahinga sa mahabang bench sa hardin mula sa malayo. Sa bahagyang tumaas ang kanyang baba, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-enjoy sa sandaling iyon. Itinaas niya ang mga sulok ng kanyang mga labi, siya tiptoed sa kanya. Naramdaman ni Erisa ang isang lilam na bumabagsak sa kanyang mga talukap ng mata. Pag-iisip na iyon ang ulap, hindi niya binuksan ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng malambot na sensasyon sa kanya labi. Binuksan niya ang kanyang mga mata sa pagkabigla, at isang pamilyar na mukha ng isang lalaki ang pumasok ang kanyang paningin. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang mga labi at hinayaan lamang siya nang tapos na siya sa paghalik sa kanya. Tapos na ba ang meeting niyo? Tumingin siya sa kanya na may kumikislap na mga mata. Habang nakaupo sa tabi niya, inabot ni Benjamin ang yakap niya, hinalikan niya ito at hinalikan ang pisngi niya. Oo, akala ko lumabas ka. Natawa si Erisa habang nakatingin sa gwapong side nito profile. Alam mo naman kanina kung aalis na ako. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ilong. Kaya gusto mo talagang lumabas. Sinulyapan siya ni Erisa at tumingin sa malayo. Ako ay matagal na siyang nasa ospital. Siyempre gusto kong magkaroon ng tumingin sa paligid. Ngayong nakauwi ka na, naiinis ka pa ba? Napatingin sa kanya si Benjamin. Umiling si Erisa, ngumiti ng tupa. Hindi talaga. Hinawakan siya ni Benjamin sa kanyang mga bisig. Mainit ba? Ayos lang. Nakaupo si Erisa sa ilalim ng lilim ng isang puno, kaya hindi siya nakaramdam ng init. Gusto lang niyang mag-ipon sa sikat ng araw, matagal na siyang nakatira sa air-conditioned room.
Tumingin sa magandang panahon at maging sa loob maganda rin ang pakiramdam ni Benjamin. Paano kung dito tayo kumakain ng tanghalian? Tanong niya. Nagulat si Erisa at itinuro ang pavilion. Dito, tumango si Benjamin. Mas fresh ang hangin sa labas. Ano ang sa palagay mo? Ngumiti si Erisa. Sigurado, ipapaalam ko kay Edwin. Kinuha ni Benjamin ang kanyang cellphone at ibigay ang kinakailangang utos. Habang naglalakad ang mag-asawa, naglakad-lakad ang mag-asawa ang kanilang hardin. Mayroong isang hindi maipaliwanag na pagkakasundo sa kapaligiran sa pagitan ng sila. Benjamin, anong prutas yan? Sa palagay ko hinog na ito. Sabi niya, sa tingin ko, kape sila berries. Ibinaling ni Erisa ang kanyang ulo sa kanya. Makakain ba ito? Oo. Dinala siya ni Benjamin doon at hinawakan isang maliit na isa para sa kanya. Parang cherry. It's sweet, nakangiti niyang sabi. Kabanata 1129. Sa sobrang pagkamausisa, sunod-sunod na kumain si Erisa. Sige, huwag kang kumakain ng sobra, baka mahuli ka mahirap matulog, sabi ni Benjamin. Sa pagtingin sa kanya, may isa pang piraso si Erisa at inalok siya ng isa. Ito ay lubos na mabuti. Dito, subukan mo. Habang nakatitig sa kanya ng malalim, sinadya ni Benjamin na magsipilyo hinawakan niya ang kanyang dila sa dulo ng kanyang mga daliri habang ibinababa niya ang kanyang ulo para kumain ng kape-berry. Agad na inalis ni Erisa ang kanyang kamay at napatingin sa kanya. Naging rosas ang kanyang mga pisngi. Itinaas ni Benjamin ang mga sulok ng kanyang mga labi at binaril ang kanyang isang jablo ng ngiti. Parang lalamunan na niya ito. Sa isang ungol, tumalikod siya at naglakad palayo. Habang umiiling, ngumiti si Benjamin at sumunod sa likod niya. Ano ang problema? Tinatanong lang niya ang malinaw. Ipinikit ni Erisa ang kanyang mga mata at umupo sa bench sa pavilion. Kinabukasan, bumangon siya mula sa sahig. Umupo si Benjamin sa kanyang kinaroroonan at inilagay siya sa kanyang kandanggan. Ano ang ginagawa mo? Napatingin sa kanya si Erisa sa loob pagkabigla. Malamig ang bangko ng bato, sabi niya sa malalim na tinig. Nang marinig iyon ni Erisa ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niya sanang sawayin siya, sa pag-aakalang may gagawin siya walang katuturan. Gayunman, napag-alaman na inaalagaan niya ito. Itinaas ni Benjamin ang kanyang baba at binaba ang kanyang tinig layunin. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Napakaganda ng tunog niya malandi. Napatingin sa kanya si Erisa at nagsalita, ano pa? Tumawa, pinisil ni Benjamin ang kanyang pisngi ng may pag-ibig. Kung gayon, pinapayagan mo ba akong gawin ito? Panunukso niya, naramdaman ni Erisa ang pag-aapoy ng kanyang mga tainga at nagkunwaring hindi unawain kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Maya-maya pa ay naglakad na si Edwin at ang mga kasambahay kasama nila ang mga pinggan. Marahang hinalikan ni Erisa si Benjamin at sinabing, ibaba mo ako. Alam ni Benjamin na madali siyang mahiyain. Gayunman, nasa bahay lang sila, kaya wala silang dapat ipag-alala. Nagpatuloy siya sa paghawak siya sa kanyang mga bisig. Mr. Graham, Mrs. Graham, bati ni Edwin. Napahiya si Erisa. Imbes na tumingin tumango naman si Edwin bilang sagot. Ang mga kasambahay ay hindi naglakas loob na i-flit ang kanilang mga mata sa paligid. Tinignan nila ang utos ni Edwin at tumakbo palayo matapos isubo ang pagkain. Sir, handa na po ang tanghalian. Mangyaring tangkilikin ito kasama si Mrs. Graham. Kung may kailangan ka, ipaalam mo lang sa amin, sabi ni Edwin at lumipat palayo tulad ng iba. Okay, hinawakan ni Benjamin si Erisa gamit ang isang kamay at hinawakan niya ang sabon kasama ang isa pa niyang kapatid. Kumuha siya ng isang kutsara at hinaypan ito para palamigan ito pababa. Dito, inalis niya ang kanyang mga mata mula sa sabon sa harap ng kanyang bibig sa lalaking nag-e-enjoy sa sandaling iyon, ibinaba niya ang kanyang ulo at ininom ito ng isang kaunti. Hayaan mo akong gawin ito sa aking sarili. Parang hindi niya naririnig at diretso ang ginawa ni Benjamin, kinuha niya ang mangkok para pakainin siya. Sa takot na baka malaglag ang sopas, hindi naglakas loob si Erisa, lumapit siya at hayaan siyang magpatuloy sa pagpapakain sa kanya. Akala niya ay pababayaan niya ito kapag natapos na niya ang sopas. Hindi niya inasahan na kukunin niya ang tinidor at pakainin siya sa natitirang bahagi ng ang pagkain. Salamat sa Diyos at walang ibang tao sa paligid kundi sila. Benjamin, uupo ako sa tabi at magpapakain sa sarili ko. Paano ka makakain ng ganito? Sabi niya. Sa pag-iwas sa kanya, kinuha ni Benjamin ang isang piraso ng kumain at ilagay sa bibig niya. Bakit hindi? Nawala ng pag-asa si Erisa sa mga salita. Parang,
Bata na lang siya. Hayaan mo akong umupo sa tabi. Mukhang masama ang hitsura nito kung may nakikita mo ito. Ang pagkain sa kanyang mga bisig ay isang kakaibang gawain. Sa tuktok ng iyon, parang hindi niya mapigilan ang sarili na tumingin sa kanya. Wala nang iba. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang baywang, sabi niya sa akin, "Oh, gusto mo bang kumain sa bahay?" Hinawakan ni Erisa ang kanyang mga labi. Maliwanag ang araw sa labas, at sariwa ang hangin. Ibang-iba sa pagkain sa loob ng bahay. Kinakain siya ni Benjamin sa tuwing kakagat siya ang kanyang sarili. Hindi na siya pinansin ni Erisa dahil sa takot na iyon dadalhin siya pabalik sa bahay. Kumain sila ng tanghalian sa hardin. Walang sino man nabalisa sila. Ito ay isang matamis at kaibig-ibig na sandali. Pagkatapos nilang kumain, naglakad sila papunta sa hardin para sa 20 minuto. Kabanata 1130. Nang makita ni Benjamin si Erisa na humihilik, itinoon niya ang kanyang tingin, hinawakan niya ito at nagtanong ng malumanay, "Natutulog ba?" Tiningnan siya ni Erisa ng ilang sandali bago siya inilipat mga mata ang layo. "Hindi." Ngumiti si Benjamin at itinaas ang kanyang kamay para pisilin siya pisngi. "Kung gayon, bakit ka nag-iingay?" Bahagyang namula si Erisa. "Ako ba?" Ang kanyang malabo na ekspresyon ay mukhang napaka-cute, kaya si Benjamin hindi ko maiwasang isubo muli ang pisngi niya. Habang hinahaplos ang kanyang mukha, hindi makapaniwala si Erisa, "Bakit hinalikan mo ba ako?" "Hindi ko kaya." Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay at ngumiti diablo. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, napasinghap si Erisa. "Ikaw pa rin gawin mo ito kahit hindi kita papayagan." Tumawa siya at lumapit sa kanya para pumutok sa loob ang kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita. "Tingnan mo, hindi na masakit, di ba?" Siya ay time. Hindi ba niya ako kayang ligawan ng ganoong seryosong mukha? Tumalikod si Erisa at naglakad patungo sa direksyon ng ang bahay. Namumula ang kanyang mga tainga, at ang tibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal, lumapit si Benjamin mula sa likuran at nag-scoop ang kanyang up. Nagulat, agad na binalot ni Erisa ang kanyang mga braso, hinawakan niya ang kanyang leeg at sinabing, "Natatakot ka sa akin." Hinawakan ni Benjamin ang kanyang mga labi at niyakap siya ng mahigpit. "Ako ay hindi kahahayaan na mahulog." "Ano ang kinatatakutan mo?" Napapikit ang mga mata ni Erisa. "Ipinangako mo sa akin na ikaw sasabihin ko sa akin ng maaga." Nagkamali si Benjamin. Habang nililinis ang kanyang lalamunan, sinabi niya, "Dadalhin kita pabalik." Tumingin siya sa kanya at hindi na nagsalita pa. Kung sinabi niya sa kanya na dadalhin niya ito, hindi siya nagulat. Nang makita niya ang pagkantot nito, hinalikan niya ang pisngi nito. "Sasabihin ko sa susunod na lang ay maaga ka na." Sa pagtingin sa kanyang kaakit-akit na mukha, mas naramdaman ni Erisa ang kanyang kaakit-akit na mukha, isang sandali. Dinala siya ni Benjamin sa bahay at umalis diretso sa itaas. "Halika na at mag-ipon ka na." Tumango si Erisa. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa kanyang gwapong mukha. Dinala siya ni Benjamin sa kwarto at napansin niyang nakatingin pa rin siya sa kanya, natuwa siya. "Gusto mo bang gumamit ng banyo?" Ang kanyang malalim na tinig na puno siya ng kagalakan. Hinawakan ni Erisa ang kanyang ulo. "Oo, kung hindi, kailangan niyang dalhin siya roon muli mamaya." Gusto niyang mag-isa, ngunit nag-aalala siya. Habang naglalakad papunta sa banyo si Benjamin habang hawak si Erisa, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. "Tumunog na ang cellphone mo. Ibaba mo muna ako," she sinabi. Hindi siya pinakinggan ni Benjamin. Direktang pumasok siya, pumunta sa banyo at ilagay sa tabi ng banyo. "Sige, bilasan mo at sagutin mo ang tawag mo." Pagkatapos lamang hinikayat siya na pumunta siya at gumamit ng banyo. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang cellphone at lumabas sa banyo para sagutin ito. "Ano ang problema?" Tiningnan siya ni Erisa, hindi niya alam kung ano ang iba pa pinag-uusapan ng partido. Nang matapos siyang umihi ay muli niyang isinuot ang kanyang pantalon, inayos muna niya ang banyo bago maghugas ng kamay. Ipadala ito sa Yaleview, minsan tapos na. Umalangaw-ngaw ang boses ni Benjamin sa kanyang mga tainga mula sa labas. Maya-maya pa ay lumitaw na siya sa harap ng pintuan ng banyo. Tinanggal ang kanyang cellphone sa loob ng bahay sa parehong oras. Kinuha ni Erisa ang tuwalya para panasan ang kanyang mga kamay. Kumpanya bagay. Oo. Pumasok siya at iniyuko ang kanyang katawan para dalhin ito palabas. "Bakit hindi ka na lang pumunta sa opisina? Ito ay sa halip nakakainis para sa iyo na magtrabaho mula sa bahay." "Magiging maayos ako ng mag-isa," kumbinsido siya. Stable na ang kalagayan niya sa mga sandaling iyon.
Bukod dito, may mga kasambahay sa paligid na nag-aalaga sa kanya. Habang nakatingin sa kanya, sinabi niya, pag-usapan natin yan bukas. Wala namang emergency sa opisina, kaya tatawagan ko na lang sila para iba pang mga bagay. Hindi siya kayang kausapin ni Erisa. Nakahiga sa kama, sabi niya, gusto mo rin bang magtagalog? Darating si Ethan dito mamaya. Matulog ka muna. Hinalikan siya ni Benjamin. Sige, pumunta ka at maging abala ka. Hindi mo na kailangang manatili dito sa akin, sabi niya.